Okay, yung medyo meron kasi hindi makukuha lahat. No? Hanggang dito lang. Kung gusto niyo naman talaga, sir, pwedeng sumilip dito at kumaway. No? Dito ganun din, no? Para lahat may remembrance, di ba? Yan. Dami ngayon. Musta po? Happy New Year sa inyong lahat. Belated. Magkaroon na ano lang ulit. Ano sunod? Valentine's, no? Valentine's Day. So, sa labas ng bansa, parang ayaw kung i-celebrate nyo sa mga naiwan dito. Siyempre, dito sa Pilipinas, no? Okay! May nabanggit si Mr. Bong kung sino ang speaker. Ako daw. Ako? Niwala ba kayo? Pangalan daw, ano? Sam. Baka hindi ako yun. Diba rin? Ako nga. Ako yung kasunod na speaker. Gusto naman. Ready na? Yes, sir. Tumalo ba kayo ng tao rin nung makarang January 13? Lumaha kayo? Hindi naman. Bakit? Bakit ang nanood ng TV? Nanood lang kayo. Kasi may TV kayo. Kami walang TV. Hindi, just okay, ganito. Huwag natin pag-usapan. Magtatanong lang ako. Lahat ba ready na? Yes, sir. Okay. Bakit sa Pilipinas wala bang trabaho? Meron naman po. Marami? Wala. Meron. Pero maliit ang sahod. Kahit anong gawin mo, hirap, kumasinso, no? Pero pag abroad ka, kahit pa paano, abroad to. Bayani pa. No? Bayani. Ang tanong, sir, paniwala ka ba na ikaw ay bayani? Paniwala ka yan? Hindi pa, no? Pero ngayon, sir, ako nang huhusga sa'yo. Kahit ganyan na lang. Bayani ka pa rin. Kaya pag uwi mo na mamaya ng bahay, sabihin mo, pinagsasabi ng mama rin doon. Hanap ka ng salamin, sir. Tingnan mo salamin mukha mo. Tutukin sabi ng mama na bayani ako. No? Dahil sabi niya, bayani daw ako, sabihin mo. Maraming salamat. Sabihin mo sa sarili mo, kahit ganito lang ang mukha ko, bayani pa rin pala ako. Kaya paglabas mo dito mamaya, no? Pag may harang-harang dyan sa dinadaanan, no? Sabihin mo, alis ka dyan, alis. Alis. Bakit? Pag tinanong ko, bakit? Ano ka ba? Sabihin mo, sir, bayani to. Okay. Yan ang sir, ang mga tips ko sa'yo. Okay, may nantok wala. Naku. Sa daming videos dito, dinulungog ko dito ka na to eh. Huwag ako na. Bakit? Pagdating sa part ko, walang antok. No? Walang inantok. Lahat ng gutom, busog. Busog na ano? Angin. Nag-lunch na ba kayo? Kawawa naman kayo. Hindi kayo pinakain? Bakit hindi kayo pinakain? Sabi ng uwa, mahalin yung mga OFWs. Pagkatapos, pagdating dito, walang kayo kain. Di ba? Nako. Kaya ay pinamedical para malaman kung fit to work ka. Tama mo? Lahat ba fit to work? Yes. Hindi ka pwede magpidos ngayon kung hindi ka fit to work. Tama? Pagkatapos pagdating dito, pagutuman lang. Paglabas mo dito, unfit ka na. Ma, gutom ka na? Ano mo? Wala akong sinabi. Hoy! Okay, maganda. Makauwi ka dito na hindi antok, hindi gutom. Lahat busog. Tama, ma'am? Okay.
Sabi ng iba, ano kanyang lahi nito? Actually, Thailander ako. No? Kaya pagawas ninyo dire, tanan mo, busog. Ang ibig sabihin nun, paglabas nyo dito lahat, no? Lahat kayo gwapo na at maganda. Salita mo na yun? Bisaya pa. Ginagaya ko lang sa isang mama dito nung nakaraan. Okay! Ngayon, kilala niyo naman ako, tama? Pero ang apelido, hindi pa. Gusto nyo naman ang totoo, pangalan, apelido? Huwag kayong pumayag na lahat na nakatayo dito, hindi nyo lang naman makuha yung totoong pangalan at apelido. At huwag kayong pumayag na hindi man lang magbibigay ng number sa inyo. Bakit? Para oras ng tanong kayo regarding sa pinagsasabi, ni-lecture niya dito. May mapagtanungan kayo, pwede yung tumawag. Tama? Sa kanila. Kung ano yung napag-usapan doon sa part ninyo, sa part niya. No? Si Bong, anong apelido? Hindi nyo alam. Mamaya, sabihin nyo doon. Tatukin nyo, kasi pinagituan. Sige, Bong. Bakit? Ba't hindi ka nagbigyan ng apelido? Tatukin nyo doon. Walang problema yun. Pag nagalit, sabihin nyo sa akin. No? Kasi, para matulungan ko kayo, magbigay ng number niya at apelido. Okay, pangalan ko. Lahat ba may ballpen? Tingnan natin. Kasi ako yung nagpakilala araw-araw dito, sir. Pero nagpakilala na ako, hindi pa rin isulat-sulat ang pangalan ko. Tingnan natin kung maisulat nyo. Okay? Kung hindi mo maisulat, bigay ko pa rin sa inyo mga yan. Okay, ready na. Okay. Ito pangalan ko, ha? Ito. Pero yung Mrs. Sam Garbo sa tagapagsalita ng makeup and sandali, nandito na po kayo. Ang iba na tatanong Mrs. Sam, nandito kami sa napagdang mga services para sa inyong ganito ng Mrs. Sam. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong lalaman, pagkatapos ng ilang patalastas. Nakopende. Mabilis ako magsalita, mabagal. Mabilis. Ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sagot, ma'am. Sumagot ka lang. Walang problema. Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Ang gusto ko. Masagot. Sabi ng isa dito, sabi ni Mama mabilisan. Pero ang sagot ng isa dito, nung nakarating ko, sabi, ang gusto ko, Mr. Shop, matagalan. Kasi pag matagalan, talagang fair niya. Yung napag-usapan dito sa loob ng Pidos, no? Napag-usapan kaya, fair niya, yung napag-usapan dito sa loob ng Pidos, paglabas niya dito, mayroon siya natutunan. Dahil marami siya natutunan, pagdating sa labas ng bansa, may i-apply niya, tama? Kaya yan ang naging tulay ng tagumpay. Yung may natutunan ka, may kaalaman ka. Hindi lang yung nakaupo ka dyan, tago lang ng tago, yes sir, yes sir. Yes sir, kailang oras na nakaupo dyan, gutom na, tago ng tango. Pero akala mo may natutunan, wala pala kasi tumatango habang nagsalita ang speaker dito, yes sir po, yes sir po. Pero nasa isipan, anong oras mo naman kayo pakto? Kasi gutom na kami. Tama? Okay, okay maglala. Nabubusog din kayo. Wala akong sinabing masama, mama. Okay. Ayun, pangalan ko Sam. Sa probinsya, ang pangalan ko Samuel. Nung pumunta ka sa Manila, ginawa kong Sam. Bakit? Siyempre, kahit pa paano, kunting level up naman. Kasi sa probinsya, pag tinawag ko natin ng mother ko, Samuel! No. Parang masakit sa tainga. Pero nung sa Maynila na ako, ma'am, maganda na panghinga. Itawag sa akin mga tawag to, Mr. Sam. No? Ganun, ma'am. Ikaw, ma'am, anong pangalan mo? Ellie. Ha? Ellie. Ellie? Ellie Sam. Ayos! Yan ang kombinasyon.
Hello, Sam. Bakit? Pangalan ko Sam. Mr. Sam, bakit kayo nandito? Dahil nandito rin kayo. Kaya ako nandito ngayon. No? Ano gagawin mo, Mr. Sam? May pag-usapan tayo na dapat mong malaman. Ex-abroad ka man o hindi, dapat mong malaman. Kasi bakit? Di ba sinabi kanina ni Mr. Bong, nandito ka para magpilos upang maihanda ang sarili, mapaghandaan ang panibagong hamon, pagsubok, pagdating sa labas ng bansa. Sabi ni Bangka, may pagsubok pala doon. Meron. Ang tanong, sino mga ex-abroad, taas yung mga kamay? Ex-abroad, taas. 5 na lang. Ex-abroad. First timers. Hindi pa kayo magtataka. Bakit kukunti na lang ang mga ex-abroad? Ang dami nyo. Mga first timers, taas yung mga kamay. Ang dami. Hindi pa kayo magtataka. Bakit kukunti na lang? Minsan, isa na lang dito yung tumataas ng kamay. Sabi ko, wala na talagang bumabalik. No? First timers, magtatanong lang. Ang tanong ko, tuloy hindi. Tuloy. Bayad na gumastos na kasi. Nagbayad na sa illegal recruiter. Nagbayad na. Lahat ng gastusin ng utang pa, tama sir? Bauna sa utang. Dito pa lang sa Pilipinas. Bauna sa utang. Tama? Kaya tuloy nga lang. Matira ang matibay. Tama? Ngayon, magtatanong ako ulit mga ex-abroad. Iparinig niyo sa mga first-timers dyan. Sigaw niyo, yung parang galit na galit kayo. Ang tanong ko lang, ito lang. Masarap babuhay OFW, hindi. Pipiliin mo lang doon, either masarap or hindi. Isigaw niyo, iparinig niyo sa mga first-timers. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Sabi ko isigaw. Hindi yung... Nahiya pa, no? Okay. First timers, narinig nyo? Sabi nila, hindi. First timers. Tuloy, hindi. Dito, mga karang linggo, sabi ko, pag sumagot kayo, ang sagot mo, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Ganon ang sigaw. Kasi bakit? Para buhay na buhay ang dugo. Kasi pag medyo matamlay ka, malapit ka na. Matamlay ka, malapit ka na makatulog dyan. No? Kaya sa mga pantok-antok. Di ba? Dapat concentrate. Kondisyon ng katawan, dapat malakas ang boses pag sumagot. Tama? Tama! Ganon ang buhay! Buhay na mabilis. No? Kaya pag nagtanong ako, sagot lang ang sagot. Okay? Kasi, ito ay kabahagi ng inyong paghahanda. Yung part ni Mr. Bong ay part ko rin. Accredited facilitator ng OWA. Accredited din ako. Kaya ang part ko ay hindi niya part. Bakit? Just in case of emergency. Welfare assistance just in case of emergency. Kaya ako nandito. Kaya dapat isang OFW, pag-aalis ng Pilipinas, nag-apply ka man, bilang isang OFW, alamin mo kung anong pinasukan mo. Tama? Tama. Alamin mo. Kasi iba ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Tama? May problema man, kulyaso man, mananagot ka. Hindi mo man alam ang batas, mananagot ka rin. Mananagot ka pa rin. Kasi may kasabihan, ignoransya, ligis, nimini, is usa. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one. Sir, nag-aaral ka din ng lawyer. Nag-aaral ka din ng law. Alam na alam, ano? Okay! Kaya dapat ihanda mo sarili mo.
Mr. Sam, ano ba talaga mayroon dito? Ako'y magtatanong ng ilang katanungan. At pag nagtanong ako, kung kanina, yung excitement mo kay Mr. Bong is 100%, may tendency, mababawasan pagdating sa part ko. Mr. Sam, ano ba katanungan mo? May kaugnay sa pag-apply, pag-employ sa isang OFW, lahat ng proseso. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency, wow. Sa mga taga-agencies dyan, kung mayroon dyan, maraming salamat dito niya pinadala yung tao. Kasi kung hindi, sa iba-ibang pidos, madami kayang pidos. Pero pag uwi, nasa isipan ng OFW, certificate lang, aalis na ako. Pero hindi alam kung anong pinasukan ng isang OFW. Pag may problema, hindi na alam kung anong dapat gawin. Kasi wala naman talagang alam. Ang alam lang, basta mga rules and regulations ng countries of destination lang ang alam. Yung do's and don'ts lang hindi alam. Pero pag oras ng kaproblema, nangangapa na. Kasi bakit? Marami pang walang alam. May mga ex-abroad na. Ex-abroad na umabot ng 20 years, meron. 15 years, meron. 10 years, meron. 13 years. Nagpidos ka nun. Dito rin. Okay. Nakita mo ako dati dito? Hindi. Hindi. Kasi wala naman talaga ako dati. Nagkataon sa kabila ako. No? Pero pasalamat kasi, nakita mo ako. Kasi nandito ako ngayon. Yung hindi mo alam noon, malalaman mo ngayon. Okay. Sir, ako mag-ipon. Kunti lang. Bakit kunti? Pinano ko sa bahay. Kaya balik ako ngayon kasi yung anak ko, dinalawa ko bahay, nag-isa sila. Tag-isa silang bahay. Ilan anak ko siya? Dalawa. May asawa kayo? Ilan? Isa lang din. Isa. Kasi pag hindi ka umamin, pag sinabi mo dalawa, hindi ka na sa kamila. Hindi ako nawala sa topic ko ha. Concentrate ha. Kasi hindi ko na babae. Kasi importante malaga concentrate. Alam ko may engineers dito, nurses, na mga doctors, meron dito. Alam ko. No? May mga kung ano-anong position, di ba? Engineers, may mga technicians, no? May mga laborer, no? May mga household, or wala yata household. May mga caregiver, mga halo-halo yun dito eh, no? Pero dito, huwag natin mag-isipan kung anong profession mo. Huwag kang concentrate doon. Bakit? Dito lahat, pantay kayo. Pagdating sa labas sa bansa, pantay pa rin po kayo. Dapat pantay ang pagtingin natin sa kapwa natin, Pilipino, pagdating sa labas sa bansa. Bakit? Lahat kayo ay mga bayaning OFWs. Tama? Sir, bayani ulit. Bayani ka. Dahil sa labas ng bansa, maliit man ang sahod mo, kung malaki, magpapadala ka sa pamilya mo. Tama? Kulang man ang sahod mo doon, obligado ka pa rin magpadala sa pamilya mo. Kahit hirap ka na, magpadala ka pa rin. Pero tandaan, sir, maliit man, kung malaki ang padala mo, bawas na, bawas yan. Sa ano? Bawas ng tax yun. No? Sa pamagitan ng remittances, magbayad ka, bawas yun. Magbabayad. Lahat ng padala may tax. Saan papasok yan? Sa kaba ng bayan. Tama? Sino ang nakikinabang? Sabi niya, buhaya ng bayan. No? Yung galit. Kung muna banggit ng ano. Hayaan mo na yan sila dyan. Ngayon, doon kayo. No? Kung kaya kayo tinawag na bayani kasi kayo ang may malaking may i-contribute sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Yan ang malinaw, no? Yan. Ngayon, alis na kayo! Ready na! Pero, first timers, maganda kayo. Hindi na first timers is abroad. Bakit? Ngayon nyo lang ako nakita, sa ibang pidos, hindi nyo ako nakita. Ito na! Magtatanong na. Kamusta ang excitement? Sa 100%? Tama? Kasi may certificate na mamaya eh. Bawat! Sabihin ko sa inyo at may nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20%, ma'am. Pasensya ka na kung bawas ako ng 20% ng excitement mo. Bakit? Sa mga may nangyari sa kanila. Ang tanong, sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign ng kontrata. 15.
Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 16. Mayroong tumaas ang kamay. Mayroong hindi. Sa mga hindi tumaas ang kamay habang ako pinagtatanong, ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba dyan nakatingin sa akin, pakialam ko sa iyo. Pakialam bitaw. Ang mga salitang Latin yan, bitaw. Okay. Sige, pakialam. Okay! Mr. Lan, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata, kukunti lang ang nakapag-sign ng kontrata. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-fidos, ma'am, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni Baha, sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? May ibig sabihin, guys, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. Ang natira is 80%. At dapat, siguraduhin mo makaalis ka na after ng pagbidos. Kasi na sa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nabisan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ni iba dyan, oo nga. Kami nandito pa rin. Problema hindi. Problema. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Kasi ang part of more on realities, totoong pangyayari dito sa Pilipinas ang pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis yung isang OFW? Bakit? Natapos na lahat ang process. Ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent to 1 month salary. Katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% na naman ang ibabawas mo sa'yo. Kasi bakit sobrang laking binayad mo na maliit naman ang sahod mo? Tama? Ang natira ay 40%. Dapat katumbas ng isang buwang sahod. Tama? At dapat, pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o restaurant, mura sa nabanggit ko na rin dapat sa loob ng agency. Sabi nyo, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Sagot lang mo isa, hindi pare, pinabilinder mo tayo pare. Pero hindi niya pira yun. Pira mo yun, ang pinakain sa'yo. Tuwa ka naman. No? Kasi hindi na pumunta ng agency sa Jollibee na may merinda pa. Oh, kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Kung natira is 20%. At dapat, pag nagbayad, guys, mayroong kakulang resibo. Sabi na iba, resibo. Bakit kami wala? Ayan na. Tuwing pangyayari na ganito, ayan na. May lumalabas, hindi nagpapaalam. Tatawag na yun, maniwala kayo sa akin. Araw-araw yan. Ganito ang usapan na lalabas na. Tatawag na yun. Ma'am, bakit ginawa niyo ito sa akin? Ha? Wala nang pinirmang kontrata, sobrang laki ng binayaran namin, tapos wala pang resibo. Ganun na yan. Ang iba tahimik lang. Alam mo ang ginagawa? Cellphone. Cellphone, tahimik lang. Sabi ko na nga eh. Bawang pa naman ako sa ulo. No? Bilis kasi ng mata ko. Kahit anong gagawin mo dyan, kita-kita ko pa rin kung anong ginagawa mo. Kahit yung nakatingin sa akin, alam ko kung nila naman ang isipan eh. No? Alam ko, maniwala kayo sa akin. Hindi ko mangungula. Bakit? Sa mga nurse dito, engineers, may subject ka na psychology? Meron? Oh, what is psychology? The study of mind and human behavior. Pagtingin ko pa lang sa mata mo,
alam ko na kung anong ibig sabihin mo. Tama na? Ikaw mo, naman mo ba? Kung anong ibig sabihin ko sa'yo. Kita ko lang, buhok mo ganda eh. Ang buhok ng kabayo ko lang. Okay! Yan. Concentrate ha? Concentrate. Hindi ko nawala sa topic ko. Okay. At dapat pag nagbayad, ay meron ka o kulang resibo. Malinaw? Kaya kung nangyari sa'yo walang resibo, another 20% ang ibabawas ko, wala nang natira sa excitement mo na 100%. Tama? Hindi ako nagbibiro. Ang tanong, tuloy, hindi. Hindi. Tuloy, hindi. Parang galit na galit. Isip lang. Sige. Bakit? Mr. Sam, ano nangyari para sa amin kung gano'n? Meaning to say you are? Happy to him. Oh, illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 1003 dito as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ang hirap ng problema na na-encountered mo. Guys, ang hirap. Kaya dapat maging handa ka. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy pa rin. Lahat ng problema may solusyon. Bakit ito binanggit? Para malaman mo. Tama? Kung nangyari sa'yo, hindi ko alam. May nangyari man sa inyo. Sa labas, hindi alam ng agency, i-inform ng agency. I-inform ng agency para hindi naman sila madamay. Kasi maraming gumagamit sa pangalan ng agency ngayon na kung saan ang gusto lang pakay lang para kumita ng malaking halaga. Magiging instant millionaire. Ayan. Ilang buwan lang, 3 palapag na ka ng bahay. Wala nag-umpisa sa trabaho na yan. Pero kaninong pera, mga OFWs pala, no? Ayan, kaya salamat kayo. Hindi ko binanggit ito para kawayan ng inyong agency. Ang purpose, matulungan ang inyong agency at hindi lang sila, pati kayo. Bakit? Para maiwasan na hindi na mabuso pa yung gumagawa ng kalukuhan dyan sa labas. OFW ang hinahanting, tinatarget para mapakinabangan. Pati agency lamay. Bakit? Pag nahuli ang suspect sa labas at hindi alam ng agency mo na inaplayan mo, na biniktima pala kayo tapos ginamit pa ang pangalan ng agency, ay dinamay sila. Bakit? Accessories of the crime. Kung makulong ang suspect habang buhay sa labas, pag nahuli, at yung kausap mo doon, pwede din makulong. Kasi i-imbestiga ng NBI yan. No? Pag nalaman kasabwat siya, alam niya pala, bakit? Hindi alam na may-ari ng agency, hindi pati agency, damay kawawa ng mga agency. Dapat i-inform ang inyong agency. Then, pagdating sa labas naman sa pag may problema, dapat alam din po ng inyong agency. Anong mga problema, Mr. Sam? Ipaalis na nga kami. Sinasabi mo yan, napaalis ka na. Pero paano kung nangyari sa iba? Yung nurse, na sinasabing nurse, pagdating doon nagiging, housekeeping. Nung magreklamo, bakit? Wala daw silang pakialam. Kasi bakit? Nasa ospital pa rin naman kayo. Walang problema yan. Okay, hospital pa rin naman yun. Di ba? Hindi ko pinikwento yan kung hindi totoo. No? Kaya dapat, alam nyo yan. I-inform ng agency, engineer, ginawang laborer. Engineer, ginawang driver. Driver, ginawang laborer. No? Laborer, ginawang janitor. Ako, ang daming kwento. Hindi ko na i-damihan pa kasi bakit? Baka umaya, pagkatapos ko lahat, mag-back out. No? Huwag, tuloy nyo. Magkapag-pidos na kayo, sayang din. Tama? Kasi pag nakapag-pidos ka, tuloy-tuloy na yan. Basta importante lang may alam kayo. Kasi, nasabi ko lagi, may problema sa labas ng bansa. Kasi dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pagdating sa labas ng bansa, mayroon din. Kaya pag may problema, anong inyong gagawin? I-inform ng agency. Ganun lang kasimple. No? I-inform ng agency. Sabihin ko mga totoo, pagbabago, sweldo, hindi na susunod, position, no? Profession, hindi na susunod, i-inform ng inyong agency. Kaya dapat bago kayo malis, meron kayong contact number sa inyong agency. I-inform. Pag in-inform mo, at hindi ka sinasagot, may ibig sabihin na yun. Ibig sabihin lang. May ibig sabihin lang.
May nang signal. Walang signal. Walang signal. Okay, medyo nahirapan kayo. Mr. Sam, bakit ka agency? Kasi wala na magiging tulay upang makaalis ang isang OFW, makarating sa labas ng bansa kung hindi ang agency. Sila ang may alam sa lahat ng proseso, tama? Sila ang authorized. Kaya lang, hindi mapunta. Ang iba kung saan-saan na makapag-isip. Sumbong ako dito, sumbong ako doon. Kung saan-saan nakarating. No? Ang problema, nakarating na doon hanggang sa abogado. Ito na. Kaso-kaso na. Pati pamilya, no? Nangandarapan na kung saan pupunta. Magreklamo kasi nagka-problema ng OFW. Gumastos ang pamilya, kawawa naman. Kayo lang ang inaasahan, tama? Mali. Matindi. Yan ito. Nagsara ng agency, pag-uwi ng Pilipinas, wala ka nang magpapala. Akala mo ikay nanalo, natalo pa pala. Sa abogado guys, manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Mr. Sam, ano dapat namin gawin? May number akong bibigay sa inyo. Ang 0948-099970, 0948-099970, kung may ballpen kayo, pagkain nyo. At 0963-5135-480. Kami? Ayan. Ayan, ballpen. Okay na lang. Gusto nyo bang madala ang number na yun? Gusto nyo madala? Okay. Taas yung mga kamay. Dala. Okay. Okay, thank you. Kasi kanina, picture na picture din kayo dito, di ba? Ang daming number, pinapicture ni Mr. Bong. Ang tanong, sigurado ba kayo? Lahat ng number na pinicturean nyo, pag tinawagan nyo may sasagot doon. Sigurado kayo, hindi? Hindi. Yung number na yan, sigurado may sasagot sa inyo. Sino? Walang iba, kung hindi ako. Pag nag-text ka sa akin, pag sinabi mo sa akin, "Hi, Mr. Sam." Sagutin kita, "Hello." Kahit tulog ako at pinagising mo ako, walang problema. Magtatrabaho tayo. Tama ba? Salamat. Trabaho para magtulungan lang ang isang OFW sa labas ng bansa. Utusan lang naman. Sino makasagot doon? Ako sa tawag niyo. Ako rin po ang makatext ninyo pag wala sa may problema. No? Simple lang, no? Nabanggit ni Mr. Bong kanina ng mga nangyari sa iba. Hindi ko na pahabayin yun. Importante, may anytime, mayroon kayong matatawagan, malalapitan at libre ang servisyo. Ayos ba? Nagawa namin kay Sara Balabagan, Engineer Jan Aquino. Si Sara Balabagan, isang household worker. Si Engineer Jan Aquino, isang professional. Maganda ang posisyon, maganda ang sahod. Parehas sila ng tulong at tinatulan ng kamatayan. Guys, ibig sabihin ang problema, walang pinipili pagdating sa labas ng bansa. Kahit saan ka, kahit anong bansa, kaya dapat maging handa ka. Malinaw? Handa mo. Bakit kailangan mo ang protection? Kasi bakit? Abroad ka ng abroad. Ang dami mong alam, pero pag oras na problema, wala naman. So walang silbing yung pag-abroad mo.